Nagsimula ang pelikula habang paakyat sa kabundukan ng muda ng isang babae. Nang makarating sa ibabaw ng bundok na may templo, nakita siya ng isang lalaki. Masaya niyang sinalubong ang babae. Sa mga tinginan nila ay bakas ang kanilang pagmamahalan. Masaya nilang pinagsaluhan ang tamis ng kanilang pag-iibigan. Kinaumagahan, nagising ang lalaki na wala sa tabi niya ang babae, kanya etong hinanap at nadatnan na nakatayo sa gilid ng templo habang tinatanaw ang maulap na bundok. Ipinaalala niya sa lalaki ang kwento nito tungkol sa alamat ng isang ama na humiling para sa kaligtasan ng anak na may sakit na natupad naman. Sinabi niya sa lalaki na humiling ito. Pumikit at humiling ang lalaki, kasabay nito ang pagtalon ng babae sa maulap na bangin. Bago eto mangyari, nagpunta si Mobay sa tahanan ni Shulin. Nagtaka siya at maraming kalalakihan doon. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Shulin na papunta sila ng Beijing. Si Mobay ay isang tanyag na mandirigma mula Wudan. Ipinagtapat niya na pagod na siya sa buhay mananandata. Ibinili niya kay Shulin ang kanyang maalamat na espada na hindi na mabilang ang napapatay. Tinatawag nila etong espada ng kapalaran. Sinabi niya na ibigay kay Belaye sa Beijing na kinikilala nilang ama. Si Shulin ay isa ding tanyag na mananandata. Sina Mobay at Shulin ay may lihim na pag-ibig sa isa't isa. Dangan nga lamang at hindi nila may hayag dahil bilanggo sila ng katapatan sa isang kaibigan. Bumiyahe papuntang Beijing ang grupo ni Shulin. Maluwag silang tinanggap ni Belaye sa kanyang tahanan. Ayaw niyang tanggapin ang espada dahil hindi siya karapat-dapat na humawak nito, pero nakiusap si Shulin na bilang tulong na rin kay Mobay na gustong mamuhay ng tahimik, nakumbinsi din siya. Sinabi niya kay Shulin na kahit ang mga magagaling at matatalinong tao ay nagiging tanga pagdating sa pag-ibig. Patama niya sa babae na kailangang palayain nila ang kanilang sarili ni Mobay at ihayag ang pag-ibig sa isa't isa. Alam niya na ang pagsuko ni Mobay sa espada ay nangangahulugang lalagay din ito sa tahimik na buhay kasama si Shulin. Noong dalhin nila ang espada sa dapat nitong kalagyan, nakita ni na Shulin si Jin Yu. Anak ni Gobernador Yu ng Beijing. Namangha siya at natuwa nang marinig na ang espada ng kapalaran ay pag-aari ng tanyag na mandirigmang si Mobay. Nainggit din siya kay Shulin sa buhay niya bilang mandirigma na nagagawa ang lahat at malayang-malaya. Sinagot siya ni Shulin na kahit silang mga mandirigma ay may batas na sinusunod. Kung wala ito ay wala din saysay ang buhay. Nagtapat din siya kay Shulin na malapit na siyang ikasal. Ayaw niya pero ito ay kasunduan ng kanilang pamilya. Namangha din si Gobernador Yu noong makita ang sandata. Sinabi ni Belaye na kailangan ang lakas at talino para magamit ng mahusay ang sandata, katulad ng pamamalakad ng isang bansa. Kinagabihan, nag-aayos na para matulog si Jin Yu. Pumasok sa silid ang kanyang yaya. Binigyan siya ng damit at sinabihang huwag makikipagkita kay Shulin at makakasama ito sa kanya. Pinaalis niya ang kanyang yaya at gusto na niyang matulog. Samantala, isang maskarado ang pumasok sa bahay ni Belaye at ninakaw ang espada. Nabulabog ang mga gwardya at hinabol ang salarin. Natuntun ni Bo, ang pinuno ng mga gwardya na patungo sa bahay ni Gobernador Yu ang salarin. Nang makita na nilalabanan ito ng isang lalaki at isang babae at tinatawag etong Jade Fox. Nakatakas ang salarin at hinarang siya ni Shulin na humabol din. Nilabanan nito si Shulin. Nagtaka siya nang mapansin ang mga galaw ng salarin ay turo ng mga galing sa Wudan. Gayunpaman, wala siyang laban kay Shulin. Akmang tatanggalan niya ito ng maskara nang tamaan siya ng isang palaso. Dahilan dito para tuluyang makatakas ang nakamaskara. Kinabukasan, nagkakagulo ang tao sa labas ng bahay ni Gobernador Yu. May litrato na ikinalat na nagtatago ang isang Jade Fox sa mismong bahay niya. Nakita ito ng yaya at kanyang itinapon ang litrato ni Jade Fox na pinulot naman ni Shulin. Dinalaw niya si Jin Yu, kahit ayaw ng yaya ay pinapasok pa rin ito ng dalaga. Isinulat niya ang pangalan ni Shulin sa calligraphy na pinuri ng mandirigma dahil sa husay nito. Sinabi niyang malakas ang kontrol ng kanyang kamay katulad ng isang magaling sa espada. Sinabi ni Jin Yu na masaya sana ang pag-aasawa kung sarili mong pinili ang makakapareha, hindi katulad ng pinagkakasundo lamang. Sumagot si Shulin na iba ang sitwasyon nila ni Mobay, matalik na kaibigan ni Mobay ang kanyang kasintahan. Nasa bingit ng kamatayan silang dalawa nang magsakripisyo si Sikhao para makaligtas si Mobay. Mula noon ay nagkamabutihan sila pero di nila may hayag dahil pagyurak iyon sa ginawang sakripisyo ni Sikhao. Samantala, hinahanap ni Bo yung mga nakalaban ng magnanakaw. Nakita niya sila na nagtatago sa isang kubo at naghahanda ng mga armas. Kinagabihan ay pinasok nito ang taguan nila pero nadatnan siya ng mga eto.
Dito niya nalaman na mag-ama ang dalawa at pulis ang lalaki. Hinahanap nila si Jade Fox na siyang pumatay sa kanyang asawa gamit ang lason. Alam nila na nagtatago si Jade Fox sa bahay ng gobernador. Nag-uusap silang tatlo nang tumama ang isang palaso na may lamang mensahe sa kanila. Hinahamon niya sila sa isang labanan para matapos na ang lahat. Ang mensahe ay mula kay Jade Fox. Sinabi ng pulis na matagumpay nilang napalabas ito sa kanyang lungga. Dumating naman si Mobay sa Beijing at nag-usap sila ni Shulin. Sinabi ni Shulin na ginagawa niya ang lahat para mabawi ang espada. Ipinakita din ito ang litrato ni Jade Fox na pinaghihinalaan nilang nagtatago sa bahay ng gobernador. Nagalit si Mobay dahil si Jade Fox ang pumatay sa kanyang maestro sa pamamagitan ng lason. Sinabi niyang tsansa niya para mapaghigantihan si Jade Fox. Hindi nila basta mapapasok ang bahay ni Gobernador Yu dahil kahit si Belay ay hindi naniniwalang doon tumutuloy ang salarin. Ayon sa kanya, paninira lang sa gobernador ang kumakalat na balita. Samantala, hinihintay ni Nabo, ang pulis at ang kanyang anak si Jade Fox na dumating naman. Walang iba kundi ang yaya ni Jin Yu. Naganap ang labanan. 3 laban sa 1. Nakakalamang sa laban si Jade Fox. Akmang tatapusin niya silang 3 nang dumating si Mobay. Sinabi niyang ninakaw nito ang libro ng Wudan pero hindi pa rin niya maisagawa ng maayos. Tatapusin na niya ito nang dumating ang Maskarado. Nilabanan niya si Mobay. Tinatanong ni Mobay kung sino ang master ni Maskarado dahil ang mga galaw niya ay katulad ng sa Wudan. Nakita din ni Jade Fox na magaling lumaban si Maskarado. Napatay ni Jade Fox ang pulis sa sila tumakas ni Maskarado. Ikinabahala ni Belay ang pagkamatay ng pulis, lalo nang sabihin ng anak na sa bahay ni Gobernador Yu galing ang salarin. Inimbitahan ni Shulin sina Jin Yu at ang kanyang ina sa bahay ni Belay. Pinaregaluhan sila ng mga damit. Sinadyang inihulog ni Shulin ang tasa na madaling nasalo ni Jin Yu. Isang katangian na hindi basta-basta magawa ng ordinaryong babae. Tumibay ang hinala niya na si Jin Yu si Maskarado. Kinagabihan, palabas si Maskarado hawak ang espada ng harangin ni Mobay. Naaga niya kay Maskarado ang espada at kanya etong inalok na turuan para maging bihasa ng Wudan. Ginawa niya etong bata at gumamit pa ng patpat para ipakita ang husay niya sa espada. Tumakas pa rin si Maskarado. Bumalik siya sa kanyang silid at nakitang nandoon si Jade Fox na kanyang katulong. Mula nang mapatay nito ang asawa ng pulis at ang master ni Mobay sa Jiangho, tumakas siya at namasukan bilang yaya ni Jin Yu. Siya ang nagturo kay Jin Yu ng galawang Wudan. Nagtalo ang dalawa dahil sa pagkamatay ng pulis. Sinabi ni Jin Yu na kasalanan iyon na sinagot ni Jade Fox na kasalanan din ang pagnanakaw ng espada. Napatunayan ni Jade Fox na mas magaling si Jin Yu sa kanya. Ipinagtapat niyang inaral niya din ang libro ng Wudan sa pamamagitan ng pagbasa dito. Samantalang inaral ito ni Jade Fox sa mga guhit-guhit lamang. Hindi siya marunong bumasa at sumulat. Ibinalik ni Mobay ang espada sa kinalalagyan nito, saka sila nag-usap ni Shulin. Gusto ni Mobay na maging estudyante si Jin Yu. Alam nilang dalawa na siya si Maskarado. Tumanggi si Shulin dahil wala pang babae na naging maestro ng Wudan. Sa silid ni Jin Yu, pinasok ito ng isang lalaki. Nakilala ito ni Jin Yu na si Lu. Inaaya siya ni Lu na sumama sa kanya pabalik sa desyerto ng Jianghu. Nagyakapan ang dalawa at kita ang pangungulila sa isa't isa. Mula sa isang flashback, dumadaan sa desyerto ang karwahe ni Jin Yu. Mula sa hindi kalayuan ay pinapanood sila ng mga mandarambong na pinapangunahan ni Lu. Sinalakay nila ang karwahe ni Jin Yu at ninakaw ang pwedeng mapakinabangan. Kinuha din niya ang suklay ng babae. Hinabol siya ni Jin Yu sa kalagitnaan ng desyerto at pilit binabawi ang suklay. Pilit siyang pinababalik ni Lu pero desidido siyang makuha ang suklay niya. Di niya namalayan na napalayo na siya ng malayong-malayo sa mga kasama niya. Ang desyerto ang naging saksi kung paano nabuo ang pag-iibigan nila nang dahil sa suklay. Tinanong siya ni Lu na bakit dahil lang sa suklay ay halos isinakripisyo niya ang kanyang buhay. Iyan ang mga bagay na hindi maintindihan ng mga mandarambong na katulad mo ang sagot ni Jin Yu. Hindi rin tumigil ang mga sundalo sa paghahanap kay Jin Yu. Nakikita ito ni Lu at Jin Yu. Kinumbinsi siya ni Lu na bumalik sa kanyang mga magulang dahil kahit siya, kung may anak sila na mawala ay hindi rin ito titigil hanggat hindi niya ito makikita. Itinuro nito ang kabundukan ng Wudan at sinabi ang isang alamat. May isang ama na nagkasakit lahat ang kanyang mga anak. Alam nito ang tungkol sa Wudan kaya pumunta ito sa bundok at humiling na magamot ang kanyang mga anak sa katumalon sa bangin.
Hindi siya namatay o nasugatan. Nagpalutang-lutang lang siya patungo sa kawalan at hindi na babalik kailanman. Gumaling naman ang kanyang mga anak. Sa huling gabi niya sa desyerto, ibinigay ni Jinyu ng taos puso ang kanyang suklay kay Lu at sinabing pakaingatan iyon. Ibabalik niya sa kanya pag muli silang magkita. Iyon ang huli nilang pagkikita. Sa kasalukuyan, sinabi ni Jinyu na tapos na sila at huwag nang babalik pa. Tapos na ang lahat ng namagitan sa kanila. Dahil dito, ibinalik ni Lu ang kanyang suklay at umalis. Sa araw ng kasal ni Jinyu, dumating si Lu at nanggulo. Nagsisigaw na sumama sa kanya ang babae, sinabi niyang puntahan siya sa Jiangho. Hinabol siya ng mga tauhan ng gobernador pero itinago siya ni Mobay at Shulin. Pinapupunta siya sa Wudan at binilinan na maghintay lang dahil 2 pangkat ang maghahanap sa kanya. Ang tauhan ng gobernador at mga tauhan ng magiging asawa ni Jinyu. Samantala, muling ninakaw ang espada, nagagalit si Belaye na sinabing ginagawang laruan ang kanyang bahay, labas-pasok ang mga magnanakaw. Pumasok ang isang tauhan niya na nagsabing tumakas si Jinyu. Noong tignan nila ang kanyang karwahe para sa seremonya ng kasal ay wala na siya doon. Nangako sina Mobay at Shulin na tutulong sa paghahanap. Nagkaroon ng pagkakataon si Mobay na magtapat ng pag-ibig kay Shulin. Sinabi niyang ang katahimikan sa kanya ay ang makasama si Shulin. Kailangan nilang palayain ang mga sarili nila para makamit ang katotohanan. Sinang-ayunan ni Shulin na hanggat nabubuhay sila sa ilusyon ay wala din katahimikan. Ilusyong nagmamahalan na hindi naman na ipapahayag. Alam nilang dalawa ni Mobay na sa Jiangho pupunta si Jinyu. Hindi sila nagkamali at dumating ang babae sa bahay ni Shulin. Sinabihan niya ang babae na bumalik muna ng Beijing para ayusin ang lahat saka siya makipagkita kay Lu. Ikinagalit ito ni Jinyu at sila'y naglaban. Hindi umubra ang mga armas ni Shulin sa espada ng kapalaran. Sa huli, nanaig pa rin ang pagiging mas makaranasan nito sa pakikidigma. Hindi rin niya magawang saktan si Jinyu. Sinamantala iyon ni Jinyu at sinugatan si Shulin. Dumating si Mobay para pigilan si Jinyu pero tumakas ito. Hinabol siya ni Mobay at pilit lumalaban si Jinyu. Noong masukol siya, sinabihan siya ni Mobay na gawin niyang estudyante niya. Kung maagaw niya ang espada sa 3 bilang ang sagot ni Jinyu. Naaga ni Mobay iyon sa 1 bilang lang. Sinabi ni Mobay na magpakita siya ng respeto pero hindi tumupad sa usapan si Jinyu. Sa galit ni Mobay, sinabi niyang hindi siya karapat-dapat sa espada sa kanya ito itinapon. Sinundan pa rin ito ni Jinyu mula sa ilalim ng ilog pero nawala na ito ng malay. Bago siya malunod, dumating si Jade Fox at itinakas si Jinyu. Sa isang kuweba na nagkamalay ang babae, inaalagaan siya ni Jade Fox. Sinabi niyang huwag nang babalik sa Beijing at hindi rin siya tatanggapin ng kanyang mga magulang. Iniwanan niya si Jinyu at lumabas ng kuweba. Bumangon siya at nakakaramdam ng pagkauhaw. Dumating si Mobay at tinatanong kung nasaan si Jade Fox. Sinabi ni Jinyu kung siya ba ang kailangan ni Mobay o yung espada bago eto mawalan ng malay. Napagtanto ni Mobay na nalason eto. Kanyang ginamot si Jinyu na siyang pagdating naman ni Shulin at Bo. Pinapakiramdaman nila ang paligid ng biglang nagpaulan si Jade Fox ng mga karayom na may lason. Sumugod siya pero alerto siyang nasaksak ni Mobay gamit ang espada ng kapalaran. Bago siya mamatay, sinabi niyang ang mga lason ay para kay Jinyu. Dito niya ipinagtapat ang inggit niya sa pag-asenso ng babae sa pakikidigma gamit ang kaalaman ng Wudan. Sinabi niya na ang tunay na lason ay ang 8 taong gulang na batang inalagaan niya na naging mas mahusay pa sa kanya. Mamamatay din si Mobay dagdag nito dahil may isang karayom na tumama din sa leeg niya. Nang mahimasmasan si Jinyu, sinabi niyang alam niya ang gamot kontra lason. Lumabas siya para gumawa nito. Samantala, pinapalakas loob ni Shulin si Mobay na pahina ng pahina. Sinabi ni Mobay na mahal niya si Shulin saka siya bumagsak. Sinalo siya ni Shulin at inakap na punong-puno ng pagmamahal. Sinabi ni Mobay na gugustuhin niyang maging multo at babantayan niya siya araw-araw. Huling kataga at huling hininga niya. Dumating si Jinyu at dinatnang wala ng buhay si Mobay. Ibinigay ni Shulin ang espada kay Bo para dalhin ang espada pabalik kay Belaye at sinabihan sa Jinyu na pumunta ng Wudan at naghihintay si Lu. Anuman ang landas na kanyang tatahakin sa mundong ibabaw ay ipangako niya na magiging totoo siya sa kanyang sarili. Nagtatapos ang pelikula ng palutang-lutang si Jinyu sa bundok ng Wudan bilang pagiging totoo sa kanyang sarili na mahalin si Lu magpakailanman.